3 taon na ang nakalipas. Nahuli akong may 4 na karelasyon. Para takasan ang paghabol sa akin ng mga ex ko. Tumakbo ako sa isang templo at nanatili roon ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na yun, natauhan ako. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magpapatukso sa mga babae. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik na ulit ako sa Yuncheng. Plano kong magtrabaho ng seryoso. At lumayo sa mga babae. Pero kahit saan ako magpunta, nakakasalubong ko ang mga ex-girlfriend ko. Uupa ng apartment, ex ko pala ang landlord. Naghanap ng trabaho, ex ko naman ang boss ko. Manunood ng TV series. Yung bida, ex ko pa rin. Hindi lang yun, ang mga ex ko, nagkakaroon ulit ng feelings para sa akin. Isa-isa silang pumupuslit sa kama ko tuwing gabi. Bigla akong nagising sa isang anunsyo sa istasyon. Malapit nang dumating ang tren sa Yuncheng Station. Mangyaring maghanda na po sa pagbaba. Hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga. Buti na lang, bangungot lang pala. Sa harap ng istasyon, may ilang babaeng nagtuturuan sa akin. At hinahangaan ang itsura ko. Wow, tingnan nyo, ang gwapo ng lalaki, no? Kung dati to, siguradong matutuwa pa ako. Pero ngayon, kinakabahan na ako. Ayon sa plano, pumunta ako sa Nanyang para umupa ng apartment. Ang ahente, si Li Weiqiang. Masigla niya akong dinala sa isang bago at magarang apartment. 70 square meter, fully furnished, 2 kwarto, 1 sala. Ang upa, 1,000 lang daw. Kuya Lee, 1,000 lang talaga to. Medyo hindi ako makapaniwala, sobrang mura nito. Huwag kang mag-alala, hindi to scam. Paliwanag ni Li Weiqiang habang nakangiti. Pinansela kasi ang planong pagpapatayo ng International High School dito. Kaya yung mga school district unit, nalugi. Pinapaupahan na lang ng mura ng may-ari para makabawi ng pera. Tuwang-tuwa ako, pakiramdam ko, sinuswerte na ako. Agad-agad kong pinirmahan ang 7 kontrata. Pinaghintay muna ako ni Li Weiqiang. Bumaba siya para sunduin ang may-ari para sa turnover. Hindi nagtagal, narinig ko ang boses ni Li Weiqiang mula sa labas ng pinto. Sinundan iyon ng isang pamilyar at tila tinatamad na boses ng babae. Magaling, ang bilis mong napaupahan ang 7 unit. Nang marinig ko ang boses na iyon, kinilabutan ng buong katawan ko. Bigla akong lumingon, napako ang tingin ko sa babaeng naka-high heels na papasok sa pinto. Sa maputi niyang bukong-bukong, mayroon ngang nunal na hugis puso. P***, mahina akong mura. Sa bilis na hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko, nagtago ako sa banyo. Nasaan na siya? Umalingaw-ngaw ang boses ng may-ari sa sala. Masakit ang tiyan ko, baka matagalan ako. Pwedeng iwan na lang ng may-ari ang WeChat niya. I-add ko na lang siya mamaya. Pilit kong binago ang boses ko para magtago. Mr. Zhao, parang iba yata ang boses niyo ngayon. Baka nilamag kayo dahil sa sobrang lakas ng aircon. Ngunit biglang matalas na nagtanong ang babae sa labas. Li Weiqiang, tinawag mo siyang Mr. Zhao kanina. Anong buong pangalan niya? Ay, nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo. Ang pangalan po niya ay Zhao Yang. Kaka-rating lang daw po